In terms of sa pagbangon, Admar, Vietnam really, they really rose up, no? Talagang bumangon sila. Sa Pilipinas, ang bumangon yung mga oligarko at yung mga mayayaman. Sila talaga yung bumangon. Sila ang nakinabang sa paglago ng ekonomiya. At nakita naman natin yan, nag-graduate tayo from low to upper middle income, and yet hindi ramdam ng ordinaryong mamamayan. Kung ang mga mayayaman ay lalo pang yumaman, makakaapekto ito doon sa natin, kung saan na tayo, kung lower or upper middle income country na tayo. Oo, totoo yan. Kasi that is how these rankings are calculated. No? Based yan sa tinatawag nating gross national income per capita, Admar. Kagaya ng paliwanag ko kanina kay Jade, no? So halimbawa, dalawa lang kami sa Pilipinas. Ako at si Jade. At si Jade ay yumaman. Ako hindi yumaman. Pareho pa rin. Tumaas yung gross national income pero ako mahirap pa rin. So kumbaga, ang driver nito, Admar, is yung pag-increase ng value ng mga kumpanya, ng mga negosyo, ng mga oligarko. No? Kasi kung makikita natin, ordinary people, yung ordinaryong Pilipino, no, yung mga mahihirap, lalong naghihirap, yung middle class natin kumokonti, pero umangat tayo into upper middle income. So, anong nangyari? Well, the only explanation here, na simple, para maintindihan ng tao, yung mga mayayaman, mas lalo silang yumaman. At kayo, yung mga ordinaryong mamamayan na nagdadrive ng taxi, nagdadrive ng Grab, mga nasa palengke, nagbebenta, mga nasa karinderya, yung ordinaryong mga manggagawa sa pabrika, ang buhay nyo pareho pa rin. Yung mga oligarko, mas lalo silang yumaman, at yan ang reason kung bakit tayo gumraduate from lower to upper middle income. At para sa kaalaman ng ating mga kababayan, hindi ito indikasyon na gumanda ang kalidad ng pamumuhay ng mga Pilipino. No. Kasi ito na lang, Admar, kung titingnan mo ang inflation, mataas pa rin ang presyo ng bilihin. Kung titingnan mo yung underemployment, mataas pa rin ang underemployment natin. No? So kung titingnan mo sa kagutuman, sa hunger, ang dami pa rin kababayan nating nagugutom. And kung ikukumpara mo nga, nabanggit ko to kanina, na kung ikukumpara mo yung parehong bansa na nag-graduate from low to upper middle income, Pilipinas at Vietnam, put them side by side, mas mataas ang antas ng pamumuhay sa Vietnam kaysa sa Pilipinas. And yet, pareho silang upper middle income. So that tells you, mga kababayan, na yung upper middle income status natin, it has nothing to do with your quality of life. Hindi yan tungkol dyan. Yan classification para sa pangungutang at sa pag-attract ng mga investors. No? Yan classification na that matters a lot to them than to ordinary Filipinos. Kaya yung spin ng gobyerno na kung saan sinasabi nila na tumaas na tayo, no, naging upper middle income na tayo, hindi ito, sa palagay ko, hindi ito epektibo na pamamaraan para maipaliwanag sa tao, na gaganda na yung kanilang buhay. Kasi yung mga polisiya na directly affects people, kagaya inflation policies na nakakapaglikha ng maraming trabaho, yun yung kinakailangan tutukan ng ating gobyerno. Itong classification na ito, sa banggit ko nga sa opening kanina, Admar, ito'y sa papel lang maganda. Opo. And nangangahulugan din ba na ito na dumami yung nasa mga middle income na mga families? No. In fact, ang nangyayari pa nga, Admar, is yung mga yung middle class natin na sinasabi, mas lalo silang lumiliit, no? Kasi many of them are driven to poverty. Especially after nung pandemic at nagtuloy-tuloy yan hanggang ngayon, Kasi nga yung polisiya ni Marcos Jr. Hindi naman para mapa-improve yung kanilang buhay, no? Yun yung nakikita ko in terms of the policies, hindi geared towards that. So, ang nangyayari is yung middle class natin, they're becoming fewer in number, and many of them are actually driven to poverty. Kaya kung titingnan mo, kukumpara mo yung dami na mahihirap between two countries na both are upper middle income, Vietnam has fewer poor people than the Philippines. And so with China. China is also upper middle income.
on a per capita basis, mas maraming mahirap sa Pilipinas kaysa sa China on a per capita basis, no? So kumbaga, ang nakikita natin dito, Admar, is that hindi epektibo yung mga policies ni Marcos Jr. as far as improving the lives of ordinary Filipinos are concerned. Kasi yung sinasabi niya kanina na effective daw yung kanilang mga polisiya. If the policies are effective, Admar, hindi lang tayo dapat nasa upper middle income ngayon. O baka upper middle income tayo, pero nakamit na natin ito noon pa, noong 2023 pa lang. And yet, nakita natin yung mga policies na inadapt ni Marcos Jr., they're not really geared towards improving standard of living. No. In fact, ang nakita nga natin dito, Admar, is many of the promises during the campaign were not kept. No? Kumbaga, hindi niya tinupad ni Marcos Jr. yung mga pinangako niya nung kampanya. Kasi kung naitupad yun, abay matagal na tayo dapat nasa upper middle income nung 2 years ago pa. Bakit hanggang ngayon pa lang inabot, no? So kumbaga, taliwas, no, sa actual na nangyayari, yung nabanggit ng ating Pangulo kanina in terms of yung effectiveness ng mga policies na ini-implement nila. So ibig sabihin, yung dating naririnig natin during campaign sa ating bansa na sabay-sabay babangong muli, nangyari yon sa Vietnam at hindi nangyari dito. Kaya nakamit nila yung upper middle income, mas ma-appreciate doon kasi nga lumago talaga yung kanilang ekonomiya. Hindi dito na parang dahil maraming yumamang mga mayayaman, kaya nahatak yung ating average na income. Yes, actually, nakarating naman sa atin yung pagbangon, Admar. Kaya lang, ang bumangon dyan yung mayayaman. No? At yung mga mahihirap, hindi sila bumangon. No? In fact, ang nangyari sa kanila is lalo pa sila nalalugmok. Ang kaso naman ng Vietnam was able to reap the benefits of better policies. No? Alam mo, babalik tayo lahat sa pang-pulisiya, Admar. Kung ikukumpara mo side by side, napakagandang case study talaga ng Vietnam eh. Kasi Vietnam, kagaya ng Pilipinas, nasa ASEAN. Parehong upper middle income, kagagraduate lang from low to upper. And then kung titingnan mo, parehong exposed sa mga shocks, no, na nangyayari globally. Pero makikita mo na ang Vietnam did better than us. So what are they doing correctly na hindi natin ginagawa? And kung titingnan nyo, susuriin nyo ng mabuti mga kababayan, makikita nyo sa policy at kalidad ng pamamahala. No? So in terms of sa pagbangon, Admar, Vietnam really, they really rose up. No? Talagang bumangon sila. Sa Pilipinas, ang bumangon yung mga oligarko at yung mga mayayaman. Sila talaga yung bumangon. Sila ang nakinabang sa paglago ng ekonomiya. At nakita naman natin yan, nag-graduate tayo from low to upper middle income and yet hindi ramdam ng ordinaryong mamamayan. Opo. Kasabay natin na lumago yung classification ang Sri Lanka. Kung ihahambing mo yung Sri Lanka at Pilipinas, sino bang mas magandang ekonomiya? Tapos, bakit nagkasabay pa tayo sa kanila? Actually, Sri Lanka is a success story, Admar, kasi kung maaalala mo, 3 or 4 years ago, di ba muntika na silang mabangkarote? No? Kung maaalala mo yung storya na yan, kasi sinasabi pa nga ng mga kakamping nung eleksyon na kapag kasi Marcos Jr. daw baka ma-elect, baka maging kagaya tayo ng Vietnam, no? Ang nangyari, hindi nga tayo naging kagaya ng Vietnam, ng Sri Lanka, naging mas worse tayo, no, on that basis. Kasi kung titingnan nyo ng mabuti, mga kababayan, yung pinagmulan ng Sri Lanka mas mababa kaysa sa ating bansa, yung pinagmulan nila. Kasi nga they're in the brink of bankruptcy, insolvency, dahil hindi na nila mabayaran yung kanilang mga utang. At ang nangyari sa kanila is kumbaga yung government nila nagkaroon ng parang failure dun sa bansang yon. So worse talaga kumpara sa Pilipinas, and yet kasabay nating gumraduate yung Sri Lanka from low to upper middle. So kumbaga, and again, just like Vietnam, they were doing something right na hindi natin ginawa kasi ang layo ng pinanggalingan nila, and yet nakahabol sila sa atin. So kumbaga, Admar, kung titingnan mo, in terms of positioning, in terms of where they were coming from, they came from far behind the Philippines, and yet pareho tayo ng kinaratnan ng destinasyon. So kumbaga, sa umpisa, talagang kung ikukumpara mo ang Pilipinas at ang Sri Lanka, mas worse sila.
no? And yet nahabol nila tayo. So and again, Sri Lanka is a case na marami tayong matututunan in terms of what they did, no? In terms of governance, in terms of fiscal discipline. Actually, yun yung susi dun eh. Naalala ko na. Sa kaso ng Sri Lanka, Admar, it's classic case of fiscal discipline. So controlled yung spending, no, yung graft and corruption, ina-address nila 'yan. Bagamat hindi perpekto pero meron silang ginagawa. And unlike sa atin na ang pagpaparusa is selective, no? So kumbaga, babalik tayo sa governance, babalik tayo sa pamamahala, babalik tayo sa effectiveness ng mga pulisiya, Admar. Pero kahapon nung mismong araw na talagang na-declare na tumaas na yung ating classification, tumaas din po yung puntos na naitala sa ating stock exchange. Sinasabing nasa almost 1% yung itinaas at yung mga investors ay wini-welcome ito. Ito may panandalian lamang at hindi pang matagalan. Well, Admar, kung 1%, maliit lang yan eh. 1% is not that significant, no? It is small. Bagamat yes, it's an increase. Alam mo, yung mga ganyang klaseng response ng stock market it's a reaction to the information that is coming in. And kung tingnan mo ng mabuti kung sino ba yung mga drivers ng stock exchange natin, these are companies or corporations that are owned by the oligarchs. No, so kumbaga, if there's a positive news coming in that upper middle na tayo, alam naman natin na kaya tayo naging upper middle because it was the rich people becoming richer. At itong nangyari na pag-increase ng stock market, this also made them a little bit more richer, no? Kasi nga nag-increase yung value ng kanilang mga kumpanya. Pero tama ka, Admara, no? Itong mga ganitong klaseng movement ng stock market, this is a temporary phenomenon. Temporary lang yan, no? Kasi nga yung pag-graduate natin from low to upper middle ay hindi accompanied ng mga maayos na polisiya. Kaya itong ganitong pag-increase ng stock exchange natin, ng stock market, panandalian lang po lamang. Opo, huli na lamang po, Doc, ang natitira bang panahon sa administrasyon ay sapat pa para makabangon yung ating ekonomiya? Kung halimbawa gigising yung ating mga leader na, gusto ko na magpakabait at gumawa ng mabuti, sapat pa ba yung natitirang panahon sa kasalukuyang administrasyon? Sa totoo lang, Admar, Marcos Jr. is out of time. No? Wala na, kulang na siya sa oras. No? Kumbaga sa laro ng basketball, Admar, last 2 minutes na tayo and ang kalaban, kumbaga tambak eh. Kumbaga kahit na mag 3 points ka na mag 3 points, hindi mo pa rin maihahabol yung score, talo pa rin. So kulang na sa oras si Pangulong Marcos Jr. in terms of sa mga polisiya, no? Kasi alam mo, Admar, yung klase ng pagbabago na kinakailangan sa ating bansa para maisaayos, no? It would involve some structural change. And structural change cannot happen in less than 2 years. Dapat yung structural change, sinimulan niya yan noong 2022 pa, nung siya ay unang naihalal. Noong 2022, nung eleksyon. Kasi, kung maaalala natin mga kababayan, ang laki ng mandato na binigay ng mamamayang Pilipino kay Marcos Jr. The Filipino people gave Marcos Jr. the biggest mandate in electoral history of the country. Ang laki ng margin against yung kalaban. Ang laking boto na binigay. Tiwala ng tao. Sinayang po yan ng ating Pangulo. No? Sayang po talaga yung nangyari. Kasi kung nagawa niya yung mga dapat gawin noong 2022, dapat ngayon ay nakikinabang na hindi lang yung mga oligarko, kundi nakikinabang din yung ating mga ordinaryong mamamayan, yung mga middle class natin, at yung mga nasa lower income at yung mga mahihirap. No? Baka yung poverty rates natin hindi na ganyang kataas, no? At yung maraming mga nagugutom hindi na ganyang karami. So kumbaga, Admar, out of time na ang ating Pangulo. Hindi lang siya lame duck, no? Kasi may mga political analysts na sinasabi ang ating Pangulo ay lame duck. In terms of the economy, the President is already out of time. No? So kaya titingnan mo yung ginagawa na lang ni Marcos Jr., pabiyahe-biyahe na lang. Ano? Kasi nga, kulang na siya sa oras kung ano man yung klaseng mga policy na kailangan gawin
para maireforma at maisaayos yung ating ekonomiya. Kulang na po siya sa oras. Opo. Doc, huli na lang, madagdag ko lang, baka lang ma-appreciate mo yung ginawa ng Pangulo sa pamamagitan ng anunsyo po ng DOLE na itinaas nga, inaprubahan yung 85 pesos na aumento po sa arawang sahod nga ng mga manggagawa sa pribadong sektor dito po sa Metro Manila. Actually, ang sabi nga ng Labor Secretary, hindi ito isang bagsakan, kundi ay makukuha nila ito ng dalawang tranche, no? Yung unang tranche sa July 19 pa this year, 60 pesos yun, at saka second tranche 25 pesos next year, January 20. Ano naman po masasabi po ninyo? At ito ba'y possible na magiging laman din ng magiging SONA ng Pangulo, Doc? Alam mo, kung titingnan mo ng mabuti, Jade, no, yung pag-increase ng sahod, yan kakainin lang yan ng rate of inflation. Lalong-lalo na sa ating mga kababayan na mga nasa minimum wage. No? Kasi sila maapektuhan yan yung mga nasa lower wage brackets. Kasi minimum wage ang pinag-usapan. No? Pag mataas pa rin ang rate of inflation, kagaya ngayon, mataas sa 6%. And marami sa ating mga kababayang mahihirap kung titingnan mo yung kanilang distribution ng expenditures nila, mostly towards food, sa pagkain. So, kumbaga, kung ano man yung umento sa sahod na yan, baliwala lang yan kasi kakainin lang yan ng inflation. And in fact, kung tatanungin mo, Jade, kulang na kulang yung in-increase nila ng sahod para sa minimum wage. Now, the question here is, ito ba ganitong klaseng pag-increase ng sahod, Jade? Ito ba yung klaseng sahod na nakakapag-increase ng standard ng pamumuhay? Actually, hindi. Kasi kung titingnan mo, Jade, in-increase nila yung minimum wage sa lower income, no? Sa minimum wage brackets mo. Pero kung titingnan mo yung mga nasa sumunod na mga wage brackets, ang liit ng ini-increase ng sahod. Hindi sumasabay sa paglago ng ekonomiya. And yet, kung titingnan mo yung mga oligarchs at yung mga mayayaman, mas lalo silang yumayaman. So, kumbaga, hindi lang merong inequality in terms of sa aktwal na kinikita ng tao. Meron ding inequality in terms of doon sa paglago ng sahod at kita ng tao. So, yun po yung nakikita natin dito, mga kababayan, ano, na kung saan itong ganitong pag-increase ng sahod, gagamitin ito definitely ng ating Pangulo sa SONA. No? Yan nakikita ko. As far as optics are concerned, to appease labor groups, gagawin niya yan. Pagyayabang niya yan. Pero kung titingnan mo at susuriin mo ng mabuti at ikukumpara mo siya, no, sa pagmahal ng presyo ng bilihin, baliwala lang itong in-increase ng sahod na ito. At ito pa pala, Jade, no? Bakit dalawang tranches pa? Ang reasoning nila dyan, baka daw hindi kayanin ng mga maliliit na mga employer. Ang problema is that yung ating mga maliliit na employer, hindi nakikinabang sa paglago ng ating ekonomiya. In fact, ang nangyayari sa ating mga maliliit na employer, they are worse off because of the policies of the current government. Hanggang ngayon, ang presyo ng kuryente mataas pa rin. Ang dami sa ating mga small manufacturers gumagamit ng kuryente, of course, and they're paying a lot. Sino nakikinabang sa kuryente? Yung mga oligarchs. Yung mga ordinaryong mamamayan natin, no, na mga negosyante, halimbawa, yung mga maliliit na negosyo, yung cost of production nila mataas because of higher energy costs, for example. And yet, sabi ni Mangulong Marcos Jr. noong 2022, ibababa niya ang presyo ng kuryente. Hanggang ngayon, hindi pa rin nangyari yan, Jade. So, kumbaga, makikita natin na itong aumento sa sahod na ito'y palabas lang, no, sa nakikita ko. This is only for a show kasi kung titingnan mo ng mabuti, no, yung mga upper wage brackets, hindi sumusunod yung pagtaas ng sahod kasi yung productivity natin hindi tumataas. Kapag tumaas ang productivity ng Pilipinas, Jade, asahan natin, no, na tataas din yan lahat. Pero nangyayari sa atin yung ating productivity mababa pa rin.